Come to the table, come and be fed by the bread. Amen? Praise the Lord! Sabi nga ay huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na ang nalalapit na ang mga araw. Yung araw po ng paghuhukom, yung araw ng paghahari ng Panginoon, yun ay nasa pintuan na, mga kapatid. Sabi, mga aralan sa isa't isa, araw-araw, samantalang sinasabi na ngayon, baka papagmatigasin ang sinuman sa inyo ng daya ng kasalanan. So napakahalaga po na bigyan po natin ng daan ang salita ng Panginoon dahil ito po ang magpapabanal sa atin. Ito po ang maglilinis sa atin para maging karapat-dapat tayo dahil lahat tayo ay nagnanasa po na makasalubong sa Panginoon. Bihira lang naman kasi nagsasabing walang rapture na darating. Sino ba nagsasabing may rapture? Sino naniniwala? Kasi kapag sinabi mo na walang rapture na darating, expect mo na ang Great Tribulation sa buhay mo. Tama po? Sayang naman. Samantalang ang Panginoon ay nangako na may ilan dito na nangakatayo, at hindi makakaranas ng kamatayan hanggang dumating ang anak ng tao. Tama po? Merong hindi makakaranas ng kamatayan. Kaya, yun ang ipaglalaban natin. Panginoon, ibigay mo sa amin yan. Hindi kami daratnan ng kamatayan. Tama po ba? Kaya nga, ang sabi ni Pablo, aagawin tayo . Diba? Saan tayo aagawin? Sa kamay ng Antikristo na kumikilos na sa panahong ito. Mga kapatid, aagawin po tayo. Yun po ang nasain natin. Wag po nating isipin na bahala na. Bahala na. Baka mamaya pag binabalatan na tayo ng buhay, mga kapatid, di ba? Mahirap yung bahala na. Tama po. Sino ba makakatayo doon binabalatan? Tapos pinapatay. Ganong katindi, mga kapatid. Yung nabasa ko na 30 guillotine ay in order ng Amerika, mga kapatid. Saan gagamitin? Yun ang tanong doon sa post na yun. 30,000 guillotine. Grabe, ibig sabihin, handaan na po doon sa ano. Alam niyo, Amerika ang pasimuno sa dakilang kapighatian niya, at Europa. Alam natin yun, mga anak, mga kapatid. So yun, importante pumokus po tayo sa salita ng Panginoon. Dahil ito po ang magsasanctified sa atin. Kaya nga ang tanong ng Panginoon, ano kaya sa pagparito ng anak ng tao? May masusumpungan kaya siyang pananampalataya sa lupa? Ang tinutukoy niya pong pananampalataya doon ay yung rapturing faith. Hindi po ba? Kasi napakaraming simbahan . Hindi po ba? Ang tinutukoy ng Panginoon doon, sa pagbabalik niya, may masusumpungan kaya akong pananampalataya. Yung genuine na pananampalataya. At ito po yung tinatawag na rapturing faith. Purihin ng Panginoon. At Ephesians 6, sabi po doon, verse 11, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Di ba? Ay nangyayari na nga sa panahon natin, mga kapatid, hindi ba lalang ng dyablo yan, Di ba? Pipilitin ka. Ang totoo nga, ilan na dito dumanas ng, pahirap ng kaaway. 4 na miyembro, tatlo yung anak ko, at isang kapatid, yung tinanggalan ng trabaho dahil lamang doon sa vaccine na yan, mga kapatid. So, di ba? Kung yan ay nakakatulong, bakit hindi yata, parang tila hindi yata, di ba? Tama po? So, yun practical na lang. Hindi naman kailangan mataas ang pinag-aralan mo para maintindihan natin to, di ba? So, ito po'y lalang ng kaaway. Okay na yan, anak. Magbihis kayo ng kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Yung dyablo po nandoon ay pumapahid sa mga pamunuan. Sabi dito, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Hindi naman tayo lalaban talaga, di ba?
Wala tayong kibo, mga kapatid, nananahimik tayo. Ang gusto lang natin ay maghanap buhay at upang mabuhay po tayo. Kundi laban sa mga pamunuan. Ayan, yung mga pamunuan, mga kapatid. Laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan. Mga kapatid, hindi naman literal na kadiliman yun. Ibig sabihin yung corruption, mga kapatid, di ba? Sino ba nanggahari dyan? Di, ang gobyerno. Tama ba? Di ba? Lalo na ngayon, mga kapatid, masyado siyang trinahan ng kaaway, mga kapatid, na inakala niya na mabuti yung kanyang ginagawa, pero mga kapatid, isipin mo, hindi ka kakain siyempre pag wala kang trabaho, di ba? Sabi ko nga sa kanila, yun ay pinakaanggi na eh. Nararamdaman na natin yung anggi na mangyayari po dito sa dakilang kapighatian, ano? Di ba? Naanggihan na tayo, tama po ba? Nararamdaman na natin, ayan na. Ayan na. Di ba? Ramdaman natin, hindi po tayo bulag dito dahil I believe na tayo po ay mga anak ng Diyos. Tayo rin na magkikita doon sa final round. Praise the Lord. Sa final round. Kaya lang, mga kapatid. Dahil alam natin, mas marami ang dumanas ng dakilang kapighatian. Diba? Sa Revelation 7:9, no man could number, sabi po doon, they were wearing white robes. Pag white robes, symbolizing eternal life po yun, sabi nga ni Juan, saan ang galing ito, Panginoon? Sumagot, ito yung mga nanggaling sa dakilang kapighatian. Amen? White robes. Pero yung bride, mga kapatid, siyempre, ikakasal tayo kay Kristo. Di ba? Ang suot nila, hindi white robes, kundi fine linen. Revelation 19:7, 8, and 9. Kailangan natin yon, fine linen. Kailangan karapat-dapat tayo na ibibihis po natin yung katuwiran ni Kristo. Kasi kung walang klaro, kung walang pahayag, kung walang unawa, hindi magliliwanag ang buhay natin di ba? Confusion, lito tayo, hindi natin alam ano ba ang plano? Ano ba ang gagawin ng Diyos, di ba? Kaya nga may mga nagsasabi na wala ngang rapture May mga nagsasabi, ang rapture ay dito, may nagsasabi ang rapture is after Great Tribulation. Pero, mga kapatid, ang Biblia po ang nagsasabi, bago mangyari ang mga bagay na yan, aagawin tayo. Tama? Amen? Amen. For the Lord will descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trumpet of God. Mensahe pa rin yun na kailangan nating maalaman, mga kapatid, maunawaan. Tama po ba? Mensahe ng pag-agaw, mga kapatid. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Huwag po nating itaya. Huwag po nating isugal yung napakagandang pangako ng ating Panginoon. Huwag po tayo magbaka sakali. Hangarin po natin na agawin po tayo. So, bago po mangyari ang mga kapatid, ay natural, sino naniniwala dito na ang kasintahang lalaki ay si Kristo? Amen. Tayo yung kasintahang babae, di ba? So, pag magkasintahan, di ba, nagsusulatan yan, di ba? Tama? At sila lang yung nakakakita ng mga liham na yon, mga kapatid. Tama? Hindi ipapakita sa iba yon, di ba? So, ganun si Kristo, mga kapatid. Na ang aagawin, walang iba ang bride, mga kapatid, sa kanyang pagbabalik, meron pong tinatawag na love letter muna. Tama? Ibig sabihin, bibigyan ka muna ng pahayag. Bibigyan ka muna ng unawa. Kaya nga sabi ni Pablo, ang Panginoon ay bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Panginoon Diyos.
So preparasyon po yun bago mag-rapture. Ibig sabihin, hindi po tayo lalakad ng hubad, hindi tayo lalakad ng ligaw, kundi humahakbang tayo na nakikita po natin yung direction po natin, mga kapatid. So alam natin yung wedding, di ba? Matthew 22 verse 2, sabi po doon, ito po yung kasalang pinangako sa atin. The kingdom of heaven is like unto a certain king which made marriage for his son. So kay Jesus. Tama? Ang ama ay inihanda ang mga bagay, ang kanyang anak, at ang kasalan, at ito'y para sa atin din po ito, mga kapatid. 22, Matthew 22, verse 2, basahin ko na lang. Ayan. Sabi po dito, bibilisan ko na lang, kasi baka ma-time out na naman ako. Sir, ilang oras pa ba ako magsasalita? Malapit na. Kailangan madalain ko. Anong oras ba? Mga... Sige po, mga kapatid, sabi ng Biblia, mag-ag-aralan tayo. Hindi ba? Mag-ag-aralan tayo dahil nalalaman natin ang panahon ay malapit na. Amen? Mga kapatid, hindi ito yung panahon para maghila-hilaan pa tayo. Tama ako, mali. Hindi, kailangan bumalik tayo sa salita ng Diyos. Tama? Kailangan iprepara natin ang mga sarili natin dahil ang panahon ay masama na. Hindi yung dito ka sa akin, dito ka sa akin, dito ka sa, hindi na po, wala na po yun. Wala na po yun. Time is short. Amen? So ito, then Jesus answered, Matthew 22 verse 1, Jesus answered and spake unto them again by parables and said, the kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son. Ito po yung king dito tumitipo sa ama at yung kanyang bugtong na anak. At he sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they were not come. Sino po yan? Ang mga Israelita. Tumanggi sila. Tama? At kaya nga napunta sa atin. Tama? Natinawag baboy, aso, mga maruruming hayop. Nakarating po sa atin yon. Hindi nila na malayan. Naging hiwaga para sa kanila yung kaligtasan po natin. And he sent forth other servants saying, tell them which are bidden, behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. Ba, nakahanda na pala. Amen? Amen? Nakahanda na pala. At wag natin balawilain yung invitation ito, mga kapatid. Tama? Gusto natin rapture, ano? Amen. Mga kapatid, napakabigat kasi 6 months tormention ang sinasabi ng Biblia sa mga walang tatak sa kanilang forehead. Walang tatak ng Diyos sa kanilang forehead, meaning walang revelasyon. 6 months tormention sa mga walang revelation. Iba po yung tatak sa puso. Kasi pag natatakan ka sa puso, ligtas ka na. Hindi ka na maagaw, di ba? Kahit sumapit ka ng dakilang kapighatian, at least ligtas ka pa rin, di ba? Kasi maninindigan ka di ba? So, kaya lang, 6 months tormention. Doon po yan sa Revelation chapter 9. Verse 4. Mga kapatid. So, tuloy ko, saan na tayo? So, may kasalan, mga anak. At sa parable of Matthew 25, tingnan nga po natin dito. Parable of Matthew 25. Ito'y familiar po sa atin ito, pero kailangan basahin lang natin. Matthew 25. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom.
Natandaan po natin, hindi po to literal na kasalan, ano? Tama po? Dahil 10 dalaga at isang lalaking ikakasal. Tama ba? So ito po ay spiritual application po ito, mga anak, mga kapatid. Amen, mga kamanggagawa. So sa isang hindi magandang kalalagayan, sabi dito, 5 of them were wise and 5 were foolish. So itong problema ngayon, di ba? Dahil alam natin, itong foolish ay hindi po nakapasa sa kwalifikasyon ng ating Panginoon. Di ba? At later on na nung namalayan nila na marami na nawala, mga kapatid, tumuktok sila at nagsasabi, Panginoon, pagbuksan mo kami. Pero ang sagot ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Yun lang. Hindi ko kayo nakikilala kasi hindi nyo kinilala ang paalala ko sa inyo. Hindi nyo kinilala yung may love letter nga, hindi ba? Sumusulat ang Panginoon eh. Di ba? So meron mga nangangaral sa panahon natin ngayon na pagka ang pinag-uusapan, mga kapatid, ay ang Book of Revelation, ayaw nila eh. Ayaw nila na sinasabi na wag yang pastor kasi masyadong symbolic at mahirap unawain. Pero ang masasabi naman natin dito, mga anak, mga kapatid, hindi po tayo pahihirapan ng Panginoon para magguluhan yung ating pag-iisip na kapag may nababasa tayo sa kanyang mga sulat. Tama? Meron pong pagpapaliwanag ang bawat kasulatan. Hindi po ang Diyos sumulat at ibibigay sa atin yung liham na hindi naman natin maiintindihan. Tama po? Ang mangyayari niyan, nililito lang tayo ng Panginoon kasi hindi naman natin maintindihan yan eh. Kaya maraming umaayaw sa Book of Revelation, maraming natatakot. Pero sabi po ng Biblia, mga kapatid, mapalad ang bumabasa at dumidinig at tumutupad ng aklat ng hula sapagkat ang panahon ay malapit na. Di ba? Malapit nang dumating ang Panginoon. Tama? Yun ang panahon na tinutukoy po doon, mga kapatid. Alam niyo ba, ang Book of Revelation ay para sa end time lamang yan, para sa panahon natin. Kaya nga, 96 AD, pinakita ang mga pangitain at naisulat po yan na walang interpretasyon. Si John lamang ang nakakaalam. Ano? Kaya nga pinatatakan sa kanya eh. Siya lang ang nakakaalam noon at sinabing manghuhula kang muli. Ibig sabihin, sa panahon po ng kawakasan. So yun po ang mangyayari na ipapakita sa atin ng Panginoon kung ano ang mga nilalaman nung aklat na yon, na kung titignan po natin, talaga, maski mag-aaral ka sa Bible School, hindi nagtutugma, lalo na kapag pinagdudugtong-duktong mo. Laging may sabit. At kapag may sabit, mga kapatid, sabi nga, di ba, sino mang magdagdag ay dadagdagan din ng salot, at sino mang magbawas, dadagdagan din. Dadagdagan ng salot. Yung magbawas, babawasin sa aklat ng buhay. So, napaka-importante na kailangan accurate, kailangan naintindihan talaga natin yung mga sequence doon sa aklat na ito. Dahil lubhan napakahalaga, mga kapatid. Dahil sabi ko nga kanina, ito po ay love letter ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Isipin mo, blessed is he that read and they that hear the words of this prophecy. At tinutukoy po yung Book of Revelation. Amen po? So nasain po natin ito. Merong isang pastor na nangangaral na inaalok niya ako na pag-aralan namin ng Book of Revelation. Marahil may nakita rin siya dito. So napakaganda na nasain po natin ito, mga kapatid. Revelation 22 verse 7, madaliin ko na lang po. Sabi dito,
Saan na tayo? Verse 7. The wedding is ready, but sa 8 po ano? But they were bidden were not worthy. So yon mga kapatid, hindi po naging worthy itong bayang ito mga kapatid na inanyayahan. Go ye therefore into the highways as many as ye shall find, and bid to the marriage. So meron pong kasalan. Ha? So those servants went out into the highways and gathered together as many as they found, both bad and good, and the wedding were furnished with guests. So mga kapatid, and when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment. Mga kapatid, kailangan natin ang wedding garment sa pagsalubong natin sa Panginoon. Ano? Doon po, makikita po natin, Revelation 7 verse 9, ay naka-white robes po yun, mga kapatid. Pero dumanas po sila ng dakilang kapigatian. Pero ito po, mga kapatid, buksan po natin Revelation chapter 19. Ito po, ano, verse 7. Tayo mga galak at tayo magsayang mainam, at siya'y ating luwalhatiin, sapagkat dumating ang pagkakasal. May kasalan ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. Mga kapatid, dito po yun. Kasi nga po, aagawin tayo, ano? The Lord will descend from heaven with a shout, with a voice of archangel, and with the trumpet of God. Mga kapatid, yung tatlong bagay na yon, may mensahe po na dadalhin po tayo sa perfection at para maging kwalipikado po tayo sa panahong ito na tayo po'y aagawin ng Panginoon. Yung hindi maaagaw, mga kapatid, meron pong 6 months tormention. Yun ang nakakalungkot. Baka hindi kayanin. Alam nyo, matapang tayo kasi yung iba naririnig ko, hindi ba alay, handa na ako mamatay eh. Di ba? Tatapang natin, ano? May pagdating doon, binabalatan tayo. Nakikita natin, may mga pinupugutan na ng ulo. So kasi, ramdam na natin yung anggi ng Revelation 13. Di ba? Ramdam na natin yan eh. Sa panahon natin ngayon. Isipin mo, 3 anak ko nawalan ng trabaho. Yung isa nawalan, pero binalik yung trabaho. Kaya purihin ng Panginoon, si Kenneth. Pero yung isa, 2, ilan? 3, pati si Jacob, yung anak ko, walang trabaho ngayon. Amen? So, kailangan manindigan tayo. Ako'y natutuwa sa mga kasi nanindigan sila di ba? Yes. Hindi yung, sige, bahala na, mamatay na, kung mamatay. Basta, sige, isaksak mo na yung isaksak. Mahirap yun. Di ba? Kasi, kitang-kita naman natin yung pakana ng kaaway, di ba? Sabi nga, huwag tayong maging mangmang. Alamin natin ang mga pakana ng kaaway. So, salamat dahil yung mga anak ko, kahit hindi ko naman pinipilit yan, ay nanindigan sila. Say amen? Amen. So, magagalak daw tayo. Huwag tayong malulungkot. Huwag tayong mapanghihinaan sa mga nangyayari na ito dahil malapit nang dumating ang Panginoon. Tama po. Ang question na lang kasi sapat ba yung langis natin? Yung revelated oil natin para makasalubong sa Kanya? Di ba? Pero huwag kayong mag-alala. Sapat ang panahon, I believe na kung magpapatuloy tayo, mabibigyan natin ng daan ang pag-aaral po ng Kanyang salita. I believe na magliliwanag po sa atin ito. Dahil ako rin ay naghahangad din na maagaw. Tama. Huwag kayong maghangad dito dahil great tribulation na ito Huwag kayong maghangad dito. Wrath of God na po yan. Dito po kayo maghangad. Kaya nga pag sinabing aagawin tayo,
dito po sa half hour silence, Revelation 8:1, Revelation chapter 10, kaya nga aagawin kukunin po tayo. Ililigtas agad tayo ng Panginoon dahil, amen po, ikakasal tayo Gusto niyo ba? Amen. So pag ikakasal tayo, kailangan magdamit tayong pangkasal. Sabi po dito, no? Let us be glad and rejoice, sabi, sa 19 verse 7, let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife, the church, hath made herself ready. Hindi pala yung tayo po yung rapture ba ako o hindi? Hindi pala ganun. Kundi ikaw mismo, alam mo. Tama. Dahil nakabihis ka. Tama. Dahil alam mo na nakabihis ka o nagbibihis ka. Tama? And to her was granted that she should be arrayed in fine linen. Tama po? Fine linen, not white robes. Napakaganda, di ba? Kasi talagang inihahanda tayo ng Panginoon For the fine linen is the righteous acts of the saints. Righteousness of the saints. Ibig sabihin, kapag ka matuwid ang mensahe, matuwid ang aral, matuwid ang revelasyon sa'yo, matuwid din yung magbubunga di ba? Yung salita ng Diyos na nasa iyo, magbubunga yan. Lalakad ka ng matuwid. Hindi po tayo lalakad na nag-aakala. Mararapture ba ako o hindi? Kailangan sigurado tayo. Tama po? Sigurado tayo dapat. Tama po? Ha? Mapalad ang bumabasa at dumidinig na aklat ng hula at tumutupad sapagkat ang panahon ay malapit na. So yun ang kailangan. Huwag tayo matakot sa Book of Revelation. Hindi naman ang Panginoon magbibigay ng aklat na hindi natin maiintindihan. Di ba? Lilituhin lang ba tayo ng Panginoon? No. May panahon nga lang na ito'y mahahayag para sa end time yon. Binitbit po ni John, binitbit ng mga early Christian after maisulat ito, pero walang interpretasyon. Maliban sa 7 church ages. Tama? Walang interpretasyon ng 7 seals, walang interpretasyon ng 7 churches, walang interpretasyon ng yun yung 7 churches. Base lamang, mga kapatid, sa kung ano ang kondisyon ng mga kaiglesiyahan sa panahon na yon. Pero yun ay nagtitipo sa mga panahong darating. Mga kapatid, hanggang dumating po sa dulo, which is Laodicea na malahininga, dapat hindi po tayo malahininga. Tama? Kasi sasalubong tayo sa Panginoon Tama po? And he said unto me, Right, blessed are they that are called unto the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, These are the true sayings of God. May ikakasal pala Ikakasal pala tayo kay Kristo Hindi po katang isip yun. Kasi yun, nagugulat lang ako dahil meron ako narinig na walang mangyayaring rapture. Mga kapatid, hindi naman puro kapighatian Hindi fake news. Huwag natin nasain na puro na lang kapighatian, di ba? Sagana na nga tayo sa kahirapan sa mundong ito, mga kapatid. Tapos, hangarin pa natin yung dakilang kapighatian na handa na tayong mamatay. Huwag naman. Kasi nangako nga ang Panginoon na ipagsasama tayo. Di ba? In a moment, in twinkling of an eye, for the last trumpet shall sound. Di ba? And the dead will hear His voice. Di ba? At sila po ay magsisibangon. Mauuna yung mga patay, babangon At tayo mga nabubuhay pa ay papaltan ng maluwalhating katawan. Napakaganda, di po ba? Praise the Lord, napakaganda nun. At pagkatapos yan na nga, pag naagaw tayo, mga kapatid, confirm the covenant with many. Makikita pa natin ito Nakikipag-kumpirma. Actually, dito na, nakikipag-kumpirma na siya, no? He shall confirm. Hindi sinabing, he shall confirm a covenant. Sabi niya, he shall confirm the covenant with many. Ibig sabihin, dati nang may covenant. Tama? Dati nang may covenant, kaya lang kukumpirmahin niya. Ibig sabihin, papapayapain niya. Dahil ang
Israel dumanas ng malalaking gera sa panahon na yan. Yung pong miraculous war at saka yung Gog and Magog. Kaya ito, pumapili ito ng peace covenant, mga kapatid, 7 years sa lahat ng bansa, including Israel. Shall we say amen? Shall confirm the covenant with many, mga kapatid, for 7 years or 1 week. Kaya lang, dahil siya in-expose ng dalawang propeta, Moses and Elijah, Revelation chapter 11 po yun, mga kapatid, sealing the 144,000 Jews, revival po sa kanila. Dahil yung revival sa Gentiles, nilipat na po dito sa Israel, sa panahon na yon, ano? Kung paano ang gospel ay dumating sa atin, pero nanggaling sa bayang Israel, sa panahon namang ito, mga kapatid, galing sa Hintil, dadalhin naman sa Israelita. At may dalawang propetang lilitaw po doon, mga kapatid, mga anak. I-expose po ito. False prophet. Amen? False prophet. Iba po ang beast. Tandaan ninyo, Iba ang beast. Iba din ang dragon. Huwag tayong papapadaya. Mga kapatid, iba ang beast, iba ang false prophet, iba ang dragon. Tama po? Kasi mayroon pa nagtatago doon sa ilalim Yung aaktong emperador, mga kapatid. Di ba? There are 4 nations, di ba? Babylon, Persian, ano pa yung isa? Grecian, then yung huling-huli, yung matindi, yung Romans Tama? Yun ang pinakamatindi, yung Roma. Dahil, bagamat nag-fall ang Roman Empire dito sa panahong ito, mga kapatid. Pero sinasabi ng Revelation chapter 13, muli siyang umahon. Tama? Muli po siyang umahon, mga kapatid. So, ibig sabihin, i-restore ang Roman Empire ruled by the beastman. Napoleon, Apollyon, Abaddon, pareho lang po yun. Napoleon, Abaddon, tipo yan, mga kapatid, sa Dark Ages. Sino ba nagpababa kay Pope? Sino ba bumawi ng kapangyarihan ng papasing, mga kapatid? Hindi ba si Napoleon the Great? Alam niyo ba ibig sabihin ng Napoleon? Apollyon, mga kapatid. Siya rin yung Apollyon. Siya rin yung Abaddon. Yung spirit na yun na aahon po dito, mga kapatid. Sa middle of the week. At i-anoint niya yung Emperor of Rome. The eighth is of the seventh. Yung eighth king, mga kapatid. Yung eighth king. So, yun po ang beast man. Yung eighth king na yun. Beast emperor. Ngayon, ang nakikita lamang natin, ito, di ba? Sa ngayon, ito. Hindi siya beast. Di ba? Deceiver siya Siya ay false prophet. Tama po? Tama. False prophet po yan. At itong false prophet may reserve. Dahil bubuksan ng kalaliman. 2 Peter chapter 2 verse 4, Jude 1 verse 6. Aahon po itong si Abaddon, i-anoint niya, mga kapatid, yung emperador, na siyang magpapatibay sa kanya. Kasi nasugatan nga ito Muli siyang mabubuhay. Ibig sabihin, lalakas siya dahil sa paglitaw ni Abaddon, mga kapatid. So, lagi naman yan, kung tignan po natin ang history, di ba? Dalawa yan Isang emperador at isang papa. Tignan niyo yung mga history niyo, mga kapatid. Tama? Isang emperador at isang papa, yung kumikitil ng buhay doon sa mga mananampalataya ni Kristo. Tama po? Miski, tignan niyo yan, napakabait niya, pero mga kapatid, dalhin ka sa impyerno niyan. Tama?
dahil sa kanyang doktrina. Amen po. Pero yung emperador, mga kapatid, alam niyo ba, sumunog sa Israel 70 AD ay isang emperor. Sino po yung emperador na yon? Titus the Great, Roman Emperor. Ha? Na anak ni Vespasius, mga kapatid. So, nauulit lang po yun. Nauulit lang po yung history na yon. Inuulit lang po yun, mga kapatid. Mangyayari po sa panahon natin ito. Praise the Lord. Basahin ko lang po yung Revelation 22. Sabi po dito, verse 7, Behold, I come quickly, blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. Singular book sa Biblia, mga kapatid. The book of Revelation. Tama? Kasi nakababad na tayo sa salvation the four gospel, di ba? Sa epistle, nakababad na tayo. Pero magra-rapture po. Kailangan, dun po tayo mag-aaralan sa love letter. Aalamin natin, ano ba ang plano ng Panginoon? Dahil ako'y gusto kong ikasal sa Kanya. Tama po? Amen. Wala namang nagdidiscern ng tribulasyon Maliban doon sa nagsasabing wala rapture, hindi po tayo makakapagtago sa mundong ito. Tama ba? Ngayon, kung makapagtago ka man, papasok ka sa righteous. Pwede kang mabuhay doon. Sa millennium, buhay ka, physical. Pero, napakadelikado na magbaka sakali. Dahil may pangakong pag-agaw. Tama po? I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. Mahirap unawain, pero mapalad daw yung iniingatan ang bagay na ito. So ingatan natin, pahalagahan po natin ang aklat ng pahayag. Ay hirap talaga intindihin, pero hindi po tayo pahihirapan ng Diyos. Nasain mo lang, ipaglaban mo, darating ang unawa. Tama po. Amen. I, John, saw these things and I heard them. And when I heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which showed me these things. Ito pong anghel na ito, no? Kasi ito po yung anghel ni Jesus, si Arkanghel, ano? Kaya dito, halos sambahin siya ni John, mga kapatid, pero binawalan siya. Then said he unto me, See thou do it not, or I am a fellow servant, and of thy brethren and prophets, and of them which keep the sayings of this book. Worship God. So nagsalita po si Miguel. Ano? Si Miguel po ay the angel of the covenant. Siya po ay anghel ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya huwag kayong malilito kapag sinabing yung isang yung description ng Panginoon na inangkin na makapangyarihang anghel, ano? Dito asalam. Nakababa na siya. Pero hindi pwedeng panikpanaog yung mediator. Nandun siya lagi, di ba? Asalam, tapos si Michael Arkanghel, Revelation chapter 12, na para bagang, or Revelation chapter 10, yung rainbow was upon his head. Basahin nga natin. Tignan po ninyo, mapagkakamalan niyo siya si Jesus, ano? Chapter 10. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as were the sun, and his feet as pillars of fire. So mapagkakamala natin siya mismo si Jesus, di ba? Pero sabi diyan, angel. Ibig sabihin, itong angel na to, mga kapatid, nagpo-portray sa ating Panginoon. At itong anghel na ito, mga kapatid, yung pong kausap din ni Juan, para po ipahayag, ipakita sa kanya yung mga bagay na darating. Revelation 1:1, singular angel po yun, ano? Na may bit-bit ng pahayag ng aklat na ito at ipinasa kay Juan at ipinasa sa mga servants. Tama? So kasama pala tayo ito kasi mga servants tayo Tama po? So magliliwanag po, mga kapatid.
magliliwanag. Daniel 12:4, mga kapatid. Basahin lang natin sandali, ano? Pasensya na po, Daniel, verse 12, verse 4. Praise the Lord. But thou, Daniel, shut up the words and sealed the book even to the time of the end. So, nakadisenyo pala yan dito sa end. Yung aklat na yun, mga kapatid. Yung mga pangitain niya, kasi yung nakikita ni Daniel, siya rin yung nakita ni Juan eh. Di ba? At para sa end time pala yun. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. So, yung sitwasyon natin ngayon, masyadong matatalino na po ang tao. Then, Daniel, look, and italong mo na lang po, dito sa 9. And he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Abay, silyado pala. Tama? Ibig sabihin, hindi pinahintulot pa sa kanilang kapanahunan, ito'y maunawaan ang buong kapahayagan. Maliban po sa mga huling araw, dahil darating ang Panginoon, sabi ng 1 Thessalonians 4:16-17, the Lord will descend from heaven with a shout, with a message po yun. Di ba si John the Baptist dumating? Sabi niya, ako yung sumisigaw doon sa ilang. So, hindi pala literal na sigaw yon. May mensahe siya, ipaghanda ninyo ng daan ang ating Panginoon. So, kung paano may dyan, dito sa panahon natin, mga kapatid, meron ding the same anointing of John na ihahanda po tayo sa kasalan. Hindi ba sabi nga ng mga alagad Panginoon, bakit sinasabi ng mga eskribot paruseyo na darating si Juan? Ang sagot ng Panginoon, tunay nga na si Juan ay darating at isasauli ang lahat ng bagay. Amen? Si John the Baptist, wala siyang tinapos di ba? Nagsimula lang siyang ipakilalang Panginoon. Wala siyang ni-restore. Tama po? Pero, yung Elijah, sa panahon natin, at yung Elijah, sa panahon ng pagsasauli sa mga Hudyo, sila po ang gagamitin sa pagtatapos. Amen? Kasi si Israel bulag hindi po ba? Tama po? Kaya nga itong pinaluklok nila sitting in the temple of God, showing himself that he is God. Di ba? Ito yun. Akala nila ito yung Messiah na hinihintay nila kasi mayaman Ang hindi lang nila alam, mga kapatid, ayun, naibayobay na sa cross, hindi lang nila kinilala. Tama po? Ayun ang totoong Messiah at babalik siya para humatol. Mga kapatid, para humatol. Pero si Israel, kailangan i-restore ng Moses and Elijah ministry sa panahon nito, mga kapatid. Bago dumating ang dakilang kapighatian. I-restore tayo, i-rapture tayo, i-restore naman si Israel. Mga kapatid, then darating ang dakilang kapighatian. Ayaw po ng Panginoon na magsasuffer tayo. Mahalin po natin ang buhay natin, mga kapatid. Hindi po tayo makakapagtago. O makapagtago man tayo, mahihirapan tayo. Ang isang pamamaraan na maligtasan po natin ang mga bagay na ito, mga kapatid, manampalataya sa salita ni Kristo. Ipe-prepare ang kasintahan, mga anak, mga kapatid. Revelation 9:4, basahin nga natin sandali, Hindi po ito pananakot, kasi nakasulat Revelation 9:4, sabi po dito, and was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. Kapag wala po tayong pahayag,
hindi natin naintindihan yung love letter, hindi ipinaunawa sa atin, hindi natin ninasa, mga kapatid. Yan ang seal, yung love letter ng Panginoon. At kapag wala po tayong seal of God in our foreheads, mga kapatid, sabi dito, it was commanded them that they should hurt not the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months. Tormention po. Mahirap, di ba? Amen. Ito po yung pag-ahon ni Abaddon, Revelation chapter 11. And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit. Ito po yun, si Abaddon, ano? The angel of the bottomless pit. Abaddon means destruction, eh. Di ba? Whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in Greek tongue hath his name Apollyon. So, tipo siya ni Napoleon. Apollyon is also Napoleon, di ba? Tipo siya ni Napoleon, mga kapatid. Siya po yung mag-rule pag inirestore pong muli ang Roman Empire. Ibabalik po yan. Revelation chapter 13. The fourth beast empire. Roman Empire. Tama po? Ibabalik po yun, mga kapatid. Dito nag-fall siya eh. 473, nag-fall ang Roman Empire. Pero sino humalili? Ito po ang humalili sa emperor. Tama po? Siya ang humalili. At nang siya ay mabuko, mga kapatid, nag-rescue ngayon ito. Itong beast spirit. Revelation 9:1, the fifth angel sounded and I saw a star fall from heaven. Si Lucifer po yan na nahulog doon. Saan siya nahulog? In the middle of the week. Dahil nagkaroon po ng bakbakan between Lucifer and his fallen angels at saka si Michael and his angels. And the fifth angel sounded and I saw a star fall from heaven. Si Lucifer po yan. Fall from heaven unto the earth. To him was given the key of the bottomless pit, and he opened the bottomless pit. Yung kalaliman po, binuksan niya sa pamamagitan niyang kapamahalaan niya, mga kapatid, yung kapangyarihan ni Lucifer. And there arose smoke of the pit as the smoke of the great furnace, in the sun and the air were darkened by the reason of the smoke of the pit. Mga spirit po yung galing sa ilalim. Nagsiahon. Yung mga demonyo sa ilalim, ilalagay sa ibabaw ng lupa. At yung mga demonyo sa taas, ibababa. Alam ba natin yon? Revelation 13, mga kapatid. Sabi dito, verse 4, 13 verse 4. And they worship the dragon which gave power unto the beast. Nandun pa siya, reserve. Di ba? Kasi yung false prophet, ito hayag eh. Kitang-kita natin to eh, false prophet eh. Pero yung beast man, na magro-rule sa Roman Empire, mga kapatid, nasa ilalim pa yung kanyang spirit. And they worship the dragon, which gave power unto the beast. Ayun na po, umahon na yung beast. Ano? Amen? Beast Empire, ang ruler niya ay yung beast man. And they worship the beast, saying, who is like unto the beast? Who is able to make war with him? And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. Yung 42 months po ay 3.5 years. Ibig sabihin, yung power niya, di ba? Yung power ni false prophet, i-restore niya. Tama po? I-restore po niya, mga kapatid. At yan. Tatlo po yan. 16:13 ng Revelation. And I saw 3 unclean spirits. Konti na lamang po, mga kapatid. 3 unclean spirits, para makumpleto lang natin yung Like frogs come out of the mouth of the dragon. Si Lucifer po ito. And out of the mouth of the beast.
si Apollyon. And out of the mouth of the false prophet, for they are spirits of devils working miracles, and go forth unto the kings of the earth and the whole world, and guard them to battle of that great day of God Almighty. So ito pong Armageddon. Asan po ang Armageddon? Northern Israel, tama? Saan luluklok ang hari ng mga hari? Sa south. Di ba? Doon po sa kanyang luklukan sa Jerusalem, nasa south 'yon, di ba? Pero yung kaaway, mga kapatid, nandoon nag-aabang sa Megiddo. Para kapag bumaba siya, mga kapatid, diyan magkakaroon ng Battle of Armageddon. At sabi dito, they are the spirits of devils working miracles which go forth unto the kings of the earth and the whole world. Mga kapatid, hihikayatin ang mga hari sa buong mundo, di ba? Hindi sila makapalag, di ba? Yung hari nga natin, hindi makapalag kapag sinusian di ba? Kaya itong mga hari sa buong mundo, dahil ang diablo naglipa na sa ibabaw ng lupa, mga kapatid, yung kapangyarihan ng diablo, kapag hindi ka pumunta doon sa bakbakan sa Megiddo para labanan ng hari ng mga hari, mga kapatid, sasaktan ka. Tama? Di ba? For they are spirits of devils working miracles. So you see, may miracle din which go forth unto the kings of the earth and the whole world to gather them to battle of the great day of the God Almighty. Sipin mo yan. Lalaban sila. Lalaban sila doon sa hari ng mga hari na bumababa para lumuklok sa kanyang luklukan sa Jerusalem, mga kapatid. Napaka-imposibleng manalo sila Tama? Pero ganoon ang diablo, mga kapatid di ba? Even from the beginning, talagang masuwayin na ito. At pilit inaagaw ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. So, hanggang dito na lamang ako, marahil, mga kapatid. Pasensya na kayo kung napasobra ako, no? Napasarap lang kasi ako. Happy birthday na lang to me. Yun na lang ang gift niyo sa akin. Makapag-share lang ako sa inyo, mga kapatid, masaya na ako. Sabi si amen? Amen. Konti na lang. Hindi, dito ako magtatapos pala. Dito ako magtatapos. Sabi po dito, sa verse 15, behold, I come as a thief. Wala nakakaalam, mga kapatid. Blessed is he that watch and keepeth his garments. Ano po yung garments na dapat isuot natin? Fine linen. Dapat. Sabi, dapat mapalad nagpupuyat, nag-iingat ng kanyang mga damit, na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. So, mapalad tayo, mga kapatid, kapag naglinis po tayo ng ating damit. Dapat ibihis natin linen, hindi lang basta white robes, kasi yung nakasuot ng white robes dumaan sa dakilang kapighatian. At sabi sa 16, at tinipon nila sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Mga kapatid, doon nagtipon-tipon yung mga kaaway ng Panginoon. Dito po sa Megiddo. Sa Megiddo. Kaya hindi pwedeng mag-rapture dito. Tama. Hindi pwedeng mag-rapture dyan. At hindi rin pwedeng mag-rapture dito. Kasi dakilang kapighatian yan Tama po. Nirelease ang demonyo sa ilalim, pinababa si Satanas. Revelation 9 verse 1, mga kapatid. Ito po alam niyo ba nagbakbakan si Miguel, di ba? Naikwento ko na sa inyo kanina, nagbakbakan at natalo si Satanas. Ang problema, bumaba siya sa ilalim at humingi ng rescue dito, mga kapatid. Kaya yung mga diablo sa panahon na yan, ng Great Tribulation period, nandito lahat sa ibabaw ng lupa. Di ba? Sipin mo yan, mga kapatid. Sipin natin yun. Kaya, napakaganda ng mga pangako na ang sabi po dito, blessed is he that watch. Magbantay tayo, kagaya ng ginagawa nga natin dito, di ba? Alam natin yung pakala ng diablo di ba? Dinadaan niya tayo
sa vaccine na yan mga kapatid Di ba? Pero pagdating ng araw, hindi lang basta vaccine ang isasaksak sa'yo, di ba? So yun na yun, mga kapatid, papunta na doon. Ingatan tayo. Ingatan tayo. Ingatan tayo ng Panginoon. Mapalad daw, yun nagbabantay. At, sabi? Nag-iingat ng kanyang damit. Wag basta fine linen, wag basta white robes, kailangan fine linen dahil ikakasal po tayo kay Kristo. Tama po? Lest he walk naked and they see his shame. Wag na wang mangyayari. Pagsimikapan natin, kahit paunti-unti, kahit minsan isang taon, siguro after 10 years, malinis na yung damit natin. Haharap na tayo. Handa na tayong humarap kay Kristo. Sabi si Amen? Kailangan. Bihis tayo, pangkasal. Hindi basta white robe. Ulitin ko lang. Paulit-ulit. Pero kasi, grabe. Kailangan mangyari. Kailangan natin gawin. Tama, wag naman masasayang. Yung mga hirap natin. Ilang taon tayo naglilingkod sa Panginoon. Pagkatapos, maiiwan tayo. Puro hirap na nga. Ang dinanas natin sa mundong ito pagkatapos, bago tayo magkaroon ng mabigyan, maputungan ng buhay, mga kapatid, hirap pa rin ba? Hindi po. Hindi po. Sasalubong tayo. Ang Panginoon ay bababa na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. That is preparation. Humanda po tayo sa preparation niya. Kaya salamat po sa inyong pagkakataon na binigay sa